Ngayong araw pong ito, nais ko pong bigyang diin ang dalawang pangyayari doon sa buhay ng mga tao na nabanggit sa atin pong ebanghelyo. Sapagkat madalas ito rin po ang ating mga sitwasyon. At tingnan natin ano nga ba ang ginawa nila sa kanilang sitwasyon na mamaya'y ating titingnan, ito rin ang ginagawa ng mahal na Birhen. Sapagkat ang atin pong tema sa gabing ito ay ang mahal na ina bilang matatag na nananalangin, matatag sa pananalangin. Ano po ang sinasabi sa ating ebanghelyo? Sa unang bahagi, atin pong napakinggan na marami ang lumapit kay Jesus. Napakaraming tao na may dalang mga pilay, bulag, pingkaw, pipi, at marami pang iba ang nagdatingan. At meron pa nga pong sa gitnang bahagi, may mga gutom na pinakain ng ating Panginoon. Ano pong ibig sabihin nito? Na may mga taong sabihin na natin ay wala, nakakaranas ng kakulangan, nakakaranas ng kawalan sa buhay. Hindi makakita, hindi makalakad, gutom, may nawawala. At ano po ang ginawa ng mga taong ito? Sila ay lumapit sa ating Panginoon. Kaya mga kapatid, ang unang puntos na nais kong bigyang diin sa gabing ito ay ito. Sa ating kawalan at kakulangan, lumapit tayo sa Panginoon. Ilapit natin ang ating mga kawalan at kakulangan dahil ito'y bibigyan niya ng kapupunan. Ang Diyos ang magpupuno ng mga bagay na wala tayo. Kaya napaganda, tingnan natin ang ating mga sarili, ang ating sitwasyon ngayon. Ano ang nawawala sa akin? Maaari kong ilapit sa Diyos. Sapagkat hindi lamang po mga material na bagay ang nawawala. Siguro marami sa atin dito ang walang pera. Sino po ang walang pera dito? Oh, marami yatang pera ang mga taga Batangas. Hindi lamang po material na bagay ang nawawala sa atin. Madalas, nawawalan tayo ng pag-asa. Nawawalan tayo ng tiwala sa sarili. May mga tao na nawawalan ng gana sa buhay. Yung iba, nagsasawa ng magmahal. Lagi naman lang daw silang nasasaktan. May mga tao na wala nang nakikitang bukas. Mga kapatid, tingnan po natin ang ating sarili. Ano ang nawawala sa atin? Sapagkat sa gabing ito ang unang paanyaya sa atin, ilapit sa Diyos ang lahat nating kawalan at kakulangan dahil ito'y bibigyan niya ng kapupunan. At ito po ang nangyari sa ebanghelyo. Yung mga taong hindi makakita, yung mga taong pilay, yung mga taong gutom, pingkaw, pipi, lumapit sa Panginoon at pinagaling sila. Mga kapatid, kapag tayo walang-wala, kailangan natin ang Diyos. Lagi ko pong sinasabi sa mga seminarista, when you feel you have nothing, God will be your everything. At ganun din po sa ating mga buhay. Walang-wala, pakiramdam mo, wala ng pag-asa, ito na lamang ang buhay ko, lumapit ka sa Diyos. Siya ang bahala sa iyo. Yun po ang una. Ikalawa, ano po ang kabaliktaran ng wala? Meron. Sa ikalawang bahagi ng ebanghelyo, hindi lamang po ito tungkol sa wala. Kahit pala yung mga meron, lumalapit din sa Diyos. Ito po yung nangyari doon sa may dala ng 7 tinapay at ilang mga isda. At ang sabi niya nga ay kakaunti, pero ibinigay niya kay Jesus. At ano ang ginawa ni Jesus? Pinarami ang kakaunting meron siya. Mga kapatid, ang ikalawang puntos, hindi lamang sa mga panahong wala tayo lalapit sa Diyos. Kapag tayo'y mayroon, dumulog pa rin sa Panginoon. Ialay pa rin natin ang meron tayo, gaano man ito kaliit o kakaunti sa ating paningin. Kasi minsan pakiramdam natin, ito lang po ang kaya kong gawin. Wala naman po akong maibibigay. Mga kapatid, maraki ang ating magagawa sa kaunting meron tayo. Basta kaya nating ialay sa Diyos. Ang Diyos na ang bahala. He will multiply what we have.
basta marunong tayong mag-alay sa Diyos. Lahat po tayo may kakayanan. Hindi natin pwede sabihin tayo'y wala. Mayroon tayo. Mayroon tayong oras, mayroon tayong talento, may panahon, etc., etc. Alam nyo, yung kakaunting meron tayo, baka yan nga ang makapagliligtas sa ibang tao. Yung iba, halimbawa, may mga taong ang alam lamang ay makinig. Ito lang naman ang kaya ko, marunong lang akong makinig. Mga kapatid, yung pakikinig, pwedeng makapagligtas ng kaluluwa. Ang alam ko lang naman ay ngumiti dahil ako'y positibo sa buhay. Mga kapatid, a simple smile can save a soul. Malay nyo, may makasalubong kayo diyang bigat na bigat sa problema, pero nung makita na kayo nakangiti at nagbibigay ng positibong pananaw sa buhay, ginanahan. At ang sabi, pwede palang mabuhay. May pag-asa pa. Yung inyong mga ngiti, pwedeng magligtas ng iba. Mga kapatid, huwag nating iisipin na kakaunti lamang ang meron tayo. Ang mahalaga, kaya nating isuko sa Diyos anuman ang meron tayo, maliit man yan o malaki. Ang mahalaga sa Diyos, marunong tayong magbigay. Mga kapatid, kung yung 7 tinapay at ilang mga isda ay naparami ng Diyos, yun pa kayang pinagsama-sama nating mga kakayanan na sa palagay natin ay kakaunti lamang. Mga kapatid, ito po ang dalawang paalala sa atin ng Ebanghelyo. Dalawang sitwasyon sa ating buhay na kailangan nating parehong ilapit sa Diyos. Number 1, sabi natin, yung mga panahong tayo'y wala. Lumapit tayo sa Diyos sa panahon ng ating kawalan at kakulangan. Dahil ang Diyos ang magbibigay sa atin ng kapupunan. At pangalawa, lumapit din tayo sa mga panahong tayo'y mayroon. Dahil ang Diyos ang magbibigay sa atin ng mas marami pa kapag marunong tayong magbigay sa Kanya. Mga kapatid, kung ilalapat natin ito sa ating tema sa gabing ito, si Maria ay matatag na mukha ng pananalangin. Sapagkat sa mga panahong wala at sa mga panahong meron, lumalapit siya sa Panginoon. Kailan yung mga panahong wala na si Maria ay lumapit sa Diyos? Siguro pwede nating sabihin, noong mga panahong siya'y nagugulumihanan, walang katiyakan, hindi niya alam ang mangyayari. Sinasabihan siya ng anghel, ganito ang gagawin mo, ganito ang mangyayari sa'yo. Nung siya'y nasa paanan ng krus, hindi niya alam ang pwedeng mangyari. But she was there at the foot of the cross. Kasi naniniwala siyang kahit walang nakakaalam ng pwedeng mangyari, may plano ang Diyos. Inilapit ni Maria ang panahon ng kanyang kawalan sa Panginoon. Kaya ang Panginoon ang naggantimpala sa kanya. At yung mga panahong mayroon, lumapit din ang mahal na ina sa Panginoon. Yung mga panahong siya ay nananagana, nung mga panahong siya ay masaya, lumapit din siya sa Panginoon. Inialay niya ang lahat. Ito man ay kakaunti sa paningin ng iba. Ano ang sabi niya? Narito ang alipin ng Panginoon. Maganap nawa sa akin ayon sa iyong sinabi. Yung pagiging alipin, sa palagay ng iba, ito'y hamak na katatayuan, maliit sa paningin ng lipunan. Pero dahil inialay ito ng mahal na ina, nagkaroon ng kabuluhan. Siya ay naging bahagi ng pagliligtas. Sa kasaysayan ng pagliligtas, naging mahalaga ang papel ng mahal na ina. Dahil yung kanyang kakaunting mayroon, inilapit niya sa Panginoon. Mga kapatid, sa pagpapatuloy ng misa, ito rin po ang ating dalangin na matuto tayong laging lumapit sa Diyos. Meron man tayo o wala. Yung ating mga pagkakataong tayo meron, idulog natin sa Panginoon. At yung mga pagkakataong tayo wala, humingi pa rin tayo ng gantimpala. Dahil kapag lumapit tayo sa Panginoon, yung wala, magkakameron. At yung meron, lalo pang dadami. Pagpalain po tayo ng ating Panginoon.